Now, ako po'y mangangaral na sa oras na ito dahil sabik na rin po ako na mapakinggan ang message po ng Panginoon para po hindi lang sa inyo, kundi sa akin po. Kami po ng mga mangangaral, mas una po dapat maipangaral namin to sa aming sarili bago maipangaral po sa inyo, mga kapatid. Kaya maraming maraming salamat po. Hindi ko na patatagalin. Okay, start ko na po, mami na mahal, ang salita ng ating Panginoon. At buksan natin ang ating Biblia. Alam ko na tayong lahat kung minsan sa ganitong panonood, hindi na tayo nagdadala ng Bible, mga gadget na lang. And allow me na ako na po ang magbukas ng Biblia para po sa inyo. Amen. So, start po natin mga kapatid. Ang Bible, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ito po ang nakalagay, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted. Wow, may word na tempted dito. Ibig sabihin, meron po talagang nang tetempt, no? Sa mga ganitong panahon natin, may nang tetempt. Sabi ng Panginoon, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Okay? But will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. May nakalagay po rito na isang konteksto sa 1 Corinthians 10:13, ang salitang, but God is faithful. Sa Tagalog po, mga kapatid, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Hallelujah. Yun ang isang napakaganda at napakasarap sa salita ng Biblia ng ating Panginoon. May darating sa atin anumang klase, mga kapatid, mga tukso man ito dahil may manunukso. Hallelujah. Pero ito ay matitiis daw po natin na hindi niya itutulot, okay? Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya maitutulot sa na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So sa panahon natin ngayon, isang topic po mga kapatid ang magbibigay ng kasiguraduhan na datapwat, tapat ang Diyos. Hallelujah. Ang ganda ng salita na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. So kumbaga parang kung ito lang yung level ng ating pananampalataya, hindi papahintulot ng Diyos na i-allow yung mga tukso na hihigit pa sa atin. Baka kung minsan kasi mag-collapse tayo, mawalan na tayo ng timpe, mga kapatid. Kundi kung hanggang saan, hallelujah, ang ating pananampalataya ay ganun din, mga kapatid, hallelujah, na itutulot ng Diyos na makaya natin ang mga tukso. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Amen. At kung alam pala natin, andyan na yung tukso, ano pang gagawin natin? Susunggaban ba natin yung tukso? Hindi po, mga kapatid. Tinuturuan din tayo ng Panginoon kung paano umilag upang ito'y inyong matiis. Purihin ng pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Bago ko bigyan ng pansin ang message o title, let's all bow our head and let's pray for a moment. Ama, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Anoint thy word, Panginoon. Hallelujah. Kung paano mo inanoint ang mga salita mo noon pa, Panginoon, ganun din sa oras na ito sa Evangelist Ministry, i-anoint mo po ang inyo pong salita. Hallelujah. At patutunayan po namin sa oras na ito na ikaw ay tapat na Diyos sa bawat isa po sa amin. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sa iyo namin ibabalik ang lahat ng kapurihan. Ngayon pa lamang, in the name of the Lord Jesus Christ. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. So, i-open ko po, mga kapatid, ang isang topic ko ngayon, ang second episode po ng The Evangelist Ministry. Ito yung mga common lang naman po ng mga titulo. Hindi naman po ako nagtatitle ng mga malalalim, kundi pilit ko pong pinapababaw ang titulo dahil ito po ay online crusade. Para nang sa ganun po, lahat po ng henerasyon ay makaalam, lahat ng henerasyon ay makakuha ng informasyon, mga kapatid, ayon sa kanilang pananampalataya at kaisipan kung ano ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So pamamagatan ko po ito, datapwat, tapat ang Diyos. Amen. Datapwat, tapat ang Diyos. Hindi ako po pwedeng mag-doubt dito. Mag-doubt. Hallelujah.
dahil nasubukan ko na for 35 years na paglilingkod ko sa Panginoon, mga kapatid, hindi po pinagkulang ng Diyos ang aming buhay, ang aming ministry, dahil tapat ang Diyos. Tignan natin mga kapatid, hallelujah, ang katapatan ng ating Panginoon. Now may papakita lang ako saglit sa inyo mga minamahal, at gusto kong isa ito sa kasama rin po kasi doon sa aking tatalakayin na subject. Sabi po ng Center for Generational Kinetics, makinig po kayo, the Center for Generation Kinetics noong 2018, naglabas po sila ng edad ng mga tinatawag na mga kasama po sa henerasyon. Okay? Unahin ko na po yung tinatawag na 74 years old pataas. 74 years old pataas, ang tawag po sa inyo, mga kaibigan ko at mga kapatid, silent generation. Ito mga kapatid ang hindi nabibigyan ng pansin ko minsan sa iglesia. Itong mga silent generation, 74 years old pataas. At ito rin po yung ginawa para po mawala po sila sa limelight ng church. Dahil po pag 74, hindi na po inaalaw ng gobyerno na makapunta sa church ang mga silent generation. Pero ang hindi nila alam, ang silent generation po, wala na pong ginagawa ito kundi manalangin. Sa totoo lang, sila ang prayer warrior po ng church. So 74 years old pataas, ang tawag po sa inyo ay silent generation. Ang 55 to 73 naman po, 55 to 73, kayo naman po, o kasama na ako dyan dahil 55 na pala ako. Ang tawag po sa atin ay baby boomers. Okay, no? Okay lang sana kung boomers, no? May kaduktong pa na baby. Ang tanda-tanda ko na, baby pa. Baby boomer, 55 to 73 years old. And then 43 to 54, mga kapatid. 43 to 54. Kayo naman po ang Generation X o Gen X. Okay. 24 to 42 years old naman, 24 to 42, ang tawag po sa inyo ay Millennial or Generation Y. Okay? And the last, 23 years old pababa, ang tawag po sa inyo, Generation Z, iGen, or Centennial. So ito po mga kapatid sa generation, ang tinatawag na pagkakabahabahagi po ng edad. Silent generation, baby boomer, Gen X, millennial o Gen Y, at ang Gen Z o Centennial. Okay. Alam niyo mga kapatid, ito naging experience ko sa pangangaral. Dahil po nagsimula akong mangaral ng 18 anyos ako, 18 years old. At ngayon 55 na ako. Kahit po paano mga kaibigan at mga kapatid ko sa Panginoon, nagkaroon po ng idea o binigyan ako ng idea ng Diyos na, anak, kung mangangaral ka rin lang at tatanggapin mo na maging ebanghelista ka sana, lahat ng generation, malaman nila ang mensahe. Kasi po sometimes, mangangaral po tayo, ang nakakaalam lang ay silent generation, baby boomer lang, Gen X. Pero nakakaligtaan natin na meron pang dalawang generation pa. Ito yung millennial age, millennial at saka centennial na generation. Kung minsan mga kapatid, nakakaligtaan natin, kaya kuminsan ang sakit ng ulo natin ng mga mangangaral. Dahil kahit anong pangangaral natin, itong mga millennial at saka mga centennial ay parang hindi nagbabago. Why? Mga kapatid, dahil po sila ay yung mga tinatawag na career-driven person. Sila po yung gusto nila umangat sa buhay, sila yung gusto nila ma-promote lagi, sila yung gusto nila mga kapatid na talaga may ipon sila sa future. So napakaganda po ng drive ng millennial at saka mga centennial. Pero tayo po ng mga mangangaral, kuminsan nakakaligtaan na po natin yung tinatawag na kanilang pangangailangan. So i-start ko mga kapatid. Dito po tatalakayin ko yung tinatawag na primary basic needs of man na i-jive ko po sa mga anak ng Diyos dun po sa ilang. Okay? Nung pinalabas ng Panginoon ang mga Israelites dun po sa Egypt, okay? Talagang meron silang mga basic need. At ang sabi pa ng NASA, if any one of these basic needs is not met, then humans cannot survive. Ano-ano po ba yung mga basic need ng man? Number 1, shelter. Ang ating pong mga tahanan, ang ating kinakanlungan. Kailangan po ito, mga kapatid. Ang hirap mabuhay sa gitna ng kalsada. Ang hirap mabuhay sa ilalim po ng tulay pagka dumaan po ang mga bagyo, baha, tangay ang bahay. So, basic need po ng tao ay shelter. Ang pangalawa po, food. Kahit may bahay ka nga naman, wala ka namang makain, hindi ka rin magsusurvive. Mahalaga ang food.
Then, mahalaga rin po, hindi po pwedeng kumakain ka, may bahay ka, kumakain ka, at di ka umiinom. Mabubulunan ka rito, mga kapatid. So, kinakailangan din po ang water. Pang-apat, kailangan ng air o hangin. Hallelujah. Kaya tayo humihinga dahil may hangin. Kaya tayo may buhay dahil may hangin, mga kapatid, na biyaya ng Diyos. Air. At ang last, mga kapatid, clothing. Ito po yung pananamit po natin, mga kapatid. So, ito yung 5 basic needs ng tao na gusto kong ipaalam sa inyo. Hallelujah. Na nung nabuhay po sa ilang ang mga anak ng Diyos, itong mga basic need na to ay talagang tinugunan ng tapat na Diyos, mga kapatid. Kaya ang title ko, Datapwat, Tapat ang Diyos. Hallelujah. Palabitin mo yung katabi mo, kung may katabi ka, sabihin mo, kapatid, tapat ang Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, ituloy ko. Dito na po papasok ang aking body. Ilan bang Israelita ang umalis sa Egypt papunta sa lupang pangako? Ilang mga Israelita, mga kapatid? Di ho ba, nung nandun sila sa Egypt, okay, at naging bondage sila, lahat ng sabihin ng paraon ay ginagawa lang nila, mga kapatid. Pero alam natin in the book of Exodus at alam natin ang istorya na talagang ayaw ng Lord na maging alipin ang mga Israelita. Ganon din sa oras na to, sitwasyon na to, mga minamahal, ayaw din ng Panginoon na maging alipin tayo sa anumang klase ng bagay. Ayaw ng Diyos maging alipin tayo ni Satanas. Ayaw ng Diyos maging alipin tayo ng bisyo. Ayaw ng Diyos na maging alipin tayo ng laman. Ayaw ng Diyos na maging alipin tayo sa napakababang uri ng pagkatao. Ang gusto ng Lord, makalaya tayo, malaya na nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila, hallelujah, nagtatanyag sa pangalan ng Panginoon. So ayaw ng Diyos na ang mga Israelites na compound lang doon sa Egypt, mga kapatid, na hindi nila malayang napupuri ang Panginoon. And that is why, mga kapatid, pinalaya ng Lord ang mga Egyptian at gusto ng Panginoon maging malaya ang mga anak ng Diyos na magpuri, magsamba sa Kanya. At hindi lang kalayaan ang binigay ng Diyos. Ipinangako pa ng Panginoon, huwag kayo dyan sa Egypt, a sign of bondage, kayo ni Satanas, kundi ang gusto ng Panginoon, doon kayo sa lupang pangako, sa Kanaan na kung saan nagkakaroon ng tinatawag na honey, okay? Okay? Ano ba? Milk and honey, nagpo-flow ng milk and honey. At hindi lang yun, mga kapatid. Lahat doon, mga kapatid, ay napakasarap. Puno doon, gulay doon, mga prutas doon, talagang biyaya ng ating Panginoon. So doon kayo, hindi kayo pang slave lang. So ilan ba ang inilabas ng Panginoon? To make the long story short, ilan ang inilabas ng Panginoon? May Bible scholar, mga kapatid, na nagsabi po, ang sabi niya, the Bible scholar believe that the total number of Israelites who left Egypt during the Exodus, women and children and old men included, was around 2.4 million people. If we include Egyptian, sabi niya, who choose to join the Israelite, the number would be even greater. Dahil po sa Exodus chapter 12 verse 38 may nakalagay dito na many other people went up with them. Ito po yung mga ibang Egyptian na gustong sumama na sa mga Israelites. Ito yung mga slave ng mga Egyptian na gustong sumama sa Israelite. Ito po yung large number. Okay? Many other people went up with them. So, ang estimate ng Bible scholar sa mga Israelites is 2.4 million at madagdagan man ito, abutin ng 3 million is because of mixed multitude na. So, yan yung sinabi ng Bible scholar. Then, tingnan kaya natin ang istorya. Ilan ba talaga sila? Nag-start po, mga kapatid, sa Genesis 46:27, and the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were 2 souls. All the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were 70. Noong Genesis 46:24, ipinakita po dito, mula po kay Joseph, kilala naman natin si Joseph, di po ba? Okay? Si Joseph, pinagbili, napunta sa Egypt, okay? At itinanyag siya ng ating Panginoon. Nagkaroon siya ng 2 anak. At nung nagkaroon siya ng 2 anak, mas lalong itinanyag siya ng Panginoon. At dumating yung punto na pati mga kapatid niya na nagkanulo sa kanya, nagbenta, idinala na rin po sa Egypt, mga kapatid. At pati magulang.
sa Egypt na din. At ang sabi po ng Bible, nag-start lang sila sa 70 na katao. 70 na katao ng mga Israelita sa gitna ng Egypt. Pero after 430 years of bondage, wow, after 430 years of bondage mga kapatid, dumami na po sila. At ang sabi na po rito mga kapatid sa Exodus 12:37 ay ganito, and the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 on foot that were men beside children. 600,000 men, okay, at hindi pa kasama rito yung mga bata, mga kapatid. At sa Exodus 12:38, nakasunod na verse, and a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even very much cattle. So, merong 600,000 na mga lalaki, wherein children, mga kapatid, and then mixed multitude. Nagkaroon lang ako ng simple computation para maging 2.4. Simple computation lang naman to mga kapatid. So, dito sa Exodus 12:37, may 600,000 men on foot. Okay, mga lalaki po ito, pwedeng pandigma, mga kapatid. Sila yung mga maskulado na mga anak ng Diyos. 600,000. Sabihin na lang natin na ang bawat isa ay may isang asawa. At ang bawat isang pamilya may dalawang anak. So, 4 po sila sa isang family lang. Halimbawa lang ito. 4, mga kapatid. So, 600,000 times 4 na lang sa isang pamilya. Pwede tayong mag-come up sa 2.4 million, mga kapatid, na mga Israelitang inilabas ng Diyos sa pamamagitan din ni Moses papunta sa lupang pangako. So 2.4 million. Hindi po basta-basta ang 2.4 million, mga kapatid. Hallelujah. Sa aming lang bahay, 5 po kami at ang aking biyanan, 6. Pero kuminsan hirap kumain dahil walang panluto sa pagkain. Hirap bumili ng damit dahil walang pambili ng damit. Ang hirap bumili ng mga kasangkapan dahil walang pambili. Ibig kong sabihin, mga kapatid, kung talagang salat tayo sa buhay at hindi tayo marangya, ang hirap po na may 6 na pamilya. Pero ito po, we're talking about 2.4 million na anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Pero hindi nagkamali yung mga anak ng Diyos na sumunod sa Panginoong Diyos nung sila'y ilabas sa Ehipto dahil nangako ang ating Panginoon. Fear ye not, stand ye still. I am with thee always. Wow, ang sarap na salita. Pagpapakita lang yon, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga Israelita nung 2.4 million na yan sa pangunguna ni Moses ay walang iba kundi tapat na Diyos. At ang hirap sumunod kung hindi tapat yung nagsabing lumabas ka. Amen. So sila ay lumabas. Pero ito ang sitwasyon. Ito ang sitwasyon, magiging technical ako. Paano i-accommodate ng Diyos ang 2.4 million? Kung namumroblema ang Diyos, ang laking problema nito. Datapwat, tapat ang Diyos. At kailanman, hindi po siya namumroblema. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So tignan natin kung paano i-accommodate ng Panginoon ang 2.4 doon sa basic need ng mga Israelita. Shelter ang una. Shelter. Bahay. Pabahay. Okay? Shelter ang unahin natin. Okay. Mga kapatid, ito po ang Araneta Coliseum. Ang Araneta Coliseum po ay makikita natin sa Cubao. At ang Araneta Coliseum, pag may basketball, makaka-accommodate yan ng 15,959 na tao. Ilan? 15,959 sa Araneta Coliseum pagka may basketball. Kapag may concert naman po sa Araneta, may 9,679 na capacity yan. Dahil gagawa ng stage, gagawa ng mga kasangkapan. So 9,679 lang po ang pwedeng i-accommodate ng Araneta pag concert. Pagka boxing naman, katulad din po ito ng basketball. Okay? Almost 16,000 ang capacity. Pero pag pool house, pag sinabi pong pool house, lahat ma-accommodate lahat ng upuan, pati po yung basketball court, mag-accommodate po ang buong Araneta ng 20,000 na capacity o tao. We're talking about 2.4 million, mga minamahal. 2.4 million. Pero ang isang Araneta can accommodate 20,000 lang po na mga tao.
Okay, 20,000. Kung mamumroblema ang Diyos, mga kapatid, wow, hallelujah, ang daming araneta ang dapat na i-provide niya. So mga kapatid, kung sa 2.4 million na mga anak ng Diyos, at kasya lang po sa isang araneta ang 20,000 capacity na tao, kailangan mag-produce ng Diyos sa shelter, hallelujah, ng 120 Araneta Coliseum. Uulitin ko, para ma-accommodate sa shelter, pabahay ng Diyos, ang 2.4 million, kailangan mag-produce ng Diyos ng 120 Araneta Coliseum. My God, 120. I-view natin mga kapatid, kung ilan ang 120 sa isang lugar. Dito po sa mapang ito pong nakalagitnaan na block, ito po yung Araneta Coliseum. Yan, yung block na yan na nasa pinakagitna. Sa Cubao po yan, yan po yung dotted block, yan po yung Araneta Coliseum. Pero hindi isang Araneta ang dapat i-produce ng Panginoon, di ba? Dahil 2.4, ang capacity lang nito is 20,000. So kinakailangan niya ng 120 mga kapatid na Araneta. At kung magkakaroon ng 120 na Araneta Coliseum, ang buong Cubao sakop na po ng buong 120 na Araneta. Lampas pa sa Cubao. Ganon karaming Araneta Coliseum ang dapat maging shelter ng 2.4 million mga kapatid na mga anak ng Diyos. Wow! Pero ipapakita ko sa inyo, hallelujah, ang katapatan ng Panginoon sa mga Israelita na magbigay ng napakagandang atmosphere, hindi man bahay, kundi masaya at magandang atmosphere ang ating tapat na Diyos. Paano nga ba nagkaroon ng shelter? Tingnan niyo po dito sa slide, mga minamahal. In Exodus 13:21, tingnan niyo. And the Lord, hallelujah, ito yung sheltering na ginawa ng tapat na Diyos. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. By day, in a pillar of cloud, to lead them the way, and by night, in a pillar of fire, to give them light, to go by day and night. And he took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night, from before the people. Hallelujah! Mga kapatid, saan ka nakakita na kapag ka-araw, may pilar, hindi lang pilar, kundi cloud, mga kapatid, to lead them the way, at pagkagabi naman, by night, in a pillar of fire. If you could just imagine, ang wilderness ay napakainit, mga kapatid. Disyerto. Inilabas ka ng Panginoon sa Egypt, papunta sa Kanaan, pero sa disyerto mapupunta ka at maglalakad. Hallelujah. Napakainit ng disyerto. Pero hindi nagpabaya. Hallelujah. Yung tapat na Diyos. Hindi nagpabaya. Dahil pagdating ng umaga hanggang pahapon, habang naglalakad sila, yung Diyos na tapat, nasa unahan nila as pilar, mga kapatid. Pilar. And not just a pilar, kundi nagsilbi pang cloud sa taas nila. Hallelujah. Cloud sa taas nila. So kung nandoon ka, hallelujah, sa gitna ng tinatawag na ilang o sa gitna ng disyerto at kasama mo itong 2.4 million na ito, hindi mo makukuhang malungkot, kundi magiging masaya ka sa pag-shelter ng Panginoon. Dahil sa kabila ng init ng panahon, sa kabilang ng init ng disyerto, meron pong cloud na tumatakip sa araw, naglalambong sa kanila para hindi po sila mainitan. Hallelujah! At kung ako nandun, mararamdaman ko na kahit mainit ang palibot, may air condition na pinuprovide ang Panginoon to shelter me, to shelter the 2.4 million. Mga kapatid, sa Panginoon, ang sabi po rito, to give them light, to go by day and night. Hallelujah! Sasabihin ko sa inyo isang katotohanan, ang Diyos ay laging sumasa atin. Gabi man o araw man, andyan lagi siya to give us shelter, mga kapatid. Pagdating naman ng gabi, napakalamig po sa disyerto. Ang sabi ng isang Bible scholar, napakalamig sa disyerto. Pero ano ang ginagawa ng Panginoon? Yung pillar of cloud, hallelujah, nagtatransform into pillar of fire.
Wow! So ibig sabihin, nakita ng mga Israelites kung papaano yung mirakulo, yung milagro ng Panginoon. Saan ka makakakita na naglalakad yung pillar na cloud at pagkagabi may pillar of fire? Saan ka nakakita? Hindi ba tapat lang na Diyos ang pwedeng gumawa niyan? Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag kang mangamba sa iyong tinatawag na tahanan, kundi magpasalamat ka dahil mapagabi, mapaumaga, ang Diyos ay laging sa atin. In Psalm 61 verse 1, hear my cry, sabi ni David, hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. In verse 3, for thou hast been a shelter for me. For thou hast been a shelter for me and strong tower from the enemy. Hallelujah. So, makakasurvive talaga ang mga anak ng Diyos na hindi nagmumurmur kung ma-appreciate nila, hallelujah, na napakasarap ng kanilang sitwasyon, mapa-umaga man o mapa-gabi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Number 2, food. Wow. Paano pinakain nga pala ng Lord? Okay? Ang 2.4 million. Paano pinakain ng Panginoon? Wow, my God. Ilang kilong bigas. Anong sinaing, mga ganyan. Pero tignan yung mabuti po. Okay? Sa India, meron tinatawag na KFC Meals Delivery on Train. KFC Delivery on Train. Dito sa atin sa Pilipinas, may Lalamove, may Grab. Ano pa? Magbigay nga kayo. Ano pa? Food Panda. Di ba? Ito yung mga nagdi-deliver ng pagkain. Pero sa India, ibang klase. Dahil sa dami ng populasyon, mga kapatid, meron silang KFC Meals Delivery on Train. Hallelujah. KFC Delivery on Train dahil sa dami ng populasyon. Now, simple computation lang. Ito po sa Metro Manila, dito po sa atin sa Metro Manila, nakita ko po yung statistic o report, mga kapatid, ng LRTA na yung LRT rolling stock, ibig sabihin yung gumagana pa na mga train dito, mga kapatid, o mga bagon, okay? Meron pong 139 railway car. Okay? 139 railway car. Ito po yung bagon. May 139 na bagon. Okay. May 63 piraso sa first generation car nila. 63. Nung hindi pa po nagiging LRT 1, 2, and 3. First generation po, may 63 na bagon. May 28 na bagon po sa second generation na car. 28. At yung third generation na car, yung mga advanced na ngayon, mga kapatid, mga high-tech, 48. So all in all, ang nagro-rolling na stock ng car, mga kapatid, sa LRT ay 139. Tingnan nyo mabuti, ha? Ulitin ko. 139 railway car. 139. Sa Oregon po, mga kapatid, may isang tren. Okay, isang bagon. Sa pag-aaral po, maminamahal, ang isang bagon na yan, lumalaman po yan ng 24,000 na KFC meal. Alam niyo yung KFC meal, yung binalot, tapos o-order ka, di po ba? Dahil sa, ano yun? Drive-thru? Kay KFC meal, isa. Ang isang bagon na yan sa Oregon, sa pag-aaral, kayang lumaman ng maximum of 25,000. Pero inilagay ko na lang sa 24,000 para may space pa yung konduktor. 24,000 ang KFC meal. Okay. Napaka buti ng Panginoon para mapakain niya, mga kapatid, yung 2.4 million na anak ng Diyos. Okay. Sa isang araw, tignan niyo mabuti, kung mamumroblema ang Diyos, sa isang araw lang, one day lang, paglabas sa ilang, syempre magugutom na po sila. Mga kapatid, kakailanganin mag-produce ng Panginoon ng 100 na bagon para lang mapakain ang 2.4 million kung KFC
ang ipapakain ng Panginoon. Sa isang araw, kailangan mag-produce ng 100 na bagon. Sa isang linggo, kailangan mag-produce ng 700 na bagon ng Diyos. At sa isang buwan, kailangan niya mag-produce ng 2,800 na bagon. At sa isang taon, mga kapatid, kailangan mag-produce ng Diyos ng 33,600 na bagon sa loob ng isang taon. And we're not talking about one day here. We're not talking about 2, 3 months or 1 year, 2 years. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Itong computation na to, pang 1 year lang to. And I'm talking about 40 years. Woo! Hallelujah. At kung mamumroblema ang Panginoon, talagang mamumroblema nga siya, mga minamahal, para mapakain ang 2.4 million for 40 years. Kaya kailangan ng Lord na pakainin ang mga anak ng Diyos at mag-produce siya ng 1,344 na bagon just to feed, mga kapatid, that 2.4 million na mga anak ng Diyos. Wow! Kung maliit na Diyos ang aking itinuturo ngayon, hindi niya kaya to. Kung ang aking Diyos na itinuturo sa inyo ay limitadong Diyos, hindi niya kaya ito. But my God is a faithful God who, hallelujah, na kaya niyang pakainin pinakamaliit na tao, pinakamalaking tao, pinakakunting tao, pinakamaraming tao, kayang pakainin ng faithful na Diyos ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob, ni David. Yung Diyos nila na walang pinagkaiba sa Diyos ko, kaya ng tapat na Diyos pakainin ang 2.4 million for 40 years. Hallelujah. Pero ito, paano nga ba pinakain ng Panginoon? KFC ba? Jollibee? Mas masarap pa sa KFC. Mas masarap pa sa Jollibee. Mas masarap pa sa inasal. O sabihin mo na kahit anong pagkain, mas masarap pa. Dahil ang ipinakain ng Panginoon sa 2.4 ay kakaiba. Dahil kakaibang Diyos ang pinaglilingkuran po nila. In Exodus chapter 16 verse 4, mga kapatid, then saith the Lord, hallelujah, unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. Sabi ng Diyos, Moses, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, para patunayan ko sa kanila whether they will walk in my law or no. Lumakad man sila sa aking batas, pakakainin ko pa rin sila. Hindi man sila lumakad sa aking batas, pakakainin ko rin sila. I will rain bread from heaven for you, sabi po ng Panginoon kay Moses. Mga kapatid, hindi biro-biro yung bread from heaven. Hallelujah. Sabi po ng isang komentarista, mga kapatid, ito po yung pagkain ng mga angel. Pagkatapos, ibabagsak ng Panginoon. Nasunog yung kanina. Hallelujah. Ibabagsak ng Panginoon from heaven yung pagkain ng mga angel para lang po sa mga anak ng Diyos. Wow! What a faithful God they serve. Hallelujah. At ganun din po, mga kapatid, kaya ng Panginoon na suplayan tayo ng ating pagkain. Hallelujah. At sa Exodus chapter 16 verse 5, and it shall come to pass that on the 6th day, 1 week, pang 6th day, they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Hindi lang miminsan. Hallelujah. Pag sumunod sila sa akin, dodoblihin ko pa ang ipapakain kong mana, bread from heaven, para sa mga sumusunod sa akin, ang sabi ng Panginoon. So let me remind you, mga kapatid sa Panginoon na nakikinig ngayon online, na wala kang makain, walang source of income. Oh, hallelujah, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, hallelujah, dahil may Diyos na magpapakain sa iyo. Dahil tapat siya na tinanggap mo at tapat din siya na sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. In John chapter 6 verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me, sabi ng Panginoon, hallelujah, shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Yun ang pangako ng Panginoon. Sila
na magtitiwala sa Panginoon, hindi na po sila magugutom, hindi sila mauuhaw. Bakit? Dahil po si Jesus, siya ang tinapay ng buhay. Kaya huwag kang mabalisa, mga kapatid, sa iyong kakainin. May tapat ng Diyos na magsusupply sa atin. Dahil datapwat, tapat ang Diyos. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Water. Tubig naman. 2.4 million papainumin. Siyempre, kumain sila. Dapat uminom naman sila. Pero talagang, wow, my God. Hallelujah. Ang aking Diyos talagang supplier siya. When in terms of tubig, mga kapatid, may papakita ko sa inyo. Okay? Ito po ang isang truck. At ang isang truck, mga minamahal, ng fire truck na ito, naglalaman po siya ng 1,000 gallon. 1,000 gallon na tubig. So, 3,785 na litro ng tubig. So, 1,000 gallon. Okay? Imagine niyo na lang na may fire truck sa harapan ninyo at may laman siya na 1,000 gallon. Okay. Nag-research na naman ako. May ilan nga bang fire truck sa Metro Manila? Metro Manila. Ilang fire truck? Ang sabi po rito, mga kapatid, meron pong 469 na fire trucks sa Metro Manila. 469. Buong Metro Manila na po yan. Isama na natin dyan, mga kapatid, yung mga fire truck na maliliit, fire truck na malalaki. But all in all, mga kapatid, 469 na fire truck. Una, sa isang fire truck, merong 1,000 gallon maximum na tubig. At meron pong 469 na fire trucks. Okay. Ang tao, ilang litro bang iniinom? Okay? Ang common po, sabi ng Health Authority, kailangan nating uminom ng 2 liters a day. So it is equivalent to 8 ounce glasses. 8 ounce na glasses. At meron pong tinatawag na 8 by 8 rule para hindi natin malimutan. And easy to remember. So nangangahulugan, half a gallon ang dapat inumin ng bawat tao. 2 liters ang dapat nating inumin. So computation na naman, mga kapatid. Hallelujah. Para po mapatunayan nating tapat ang Diyos. Sa isang fire truck, may 1,000 gallon na tubig siya. At kailangan uminom ng isang tao ng 0.5 gallons a day. A day. Okay? At yung 2.4 na tao na pinaiinom ng Panginoon, kailangan mag-produce ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan mag-produce ng Lord ng 1,200 truck a day. Sa Metro Manila, meron pong 469 na fire truck. Sa makatuwid, kulang ang lahat ng fire truck sa Metro Manila na makapag-produce ng tubig para painumin ang 2.4 million a day. Pero kaya ng ating Diyos na tapat, di po ba? Woo! Hallelujah! So, a day lang po yun. At kung susumain pa natin, a week, kailangan mag-produce ng Panginoon ng 8,400 na truck sa loob ng isang linggo para lang mapainom ang 2.4 million na tao. Sa isang buwan, kailangan niya mag-produce ng 33,600 na truck a month. At a year, 403,200 na truck ang dapat i-produce ng Lord. A year, sa isang taon. Just 2, painumin. Maibsan ang pagkauhaw ng mga anak ng Diyos, that 2.4 million a year. And again, I'm not talking about 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. We're talking about 40 years, mga kapatid. And that is why the Lord provided 16,128 fire trucks. Hallelujah, for 40 years para lang mapainom ang 2.4 million na tao. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Kakaibang Diyos na to para painumin ang mga anak ng Diyos. 2.4 million for 40 years. Hallelujah. At hindi nagkulang ang ating Panginoon. Pero the question is, evangelist, paano nga ba talaga pinainom ng Panginoon? Sa isang day nga lang, kulang yung 469 na truck sa Metro Manila. Tapos 40 years pa, yung 2.4 million. Mga kapatid, tignan nyo sa pisara natin o tignan nyo sa inyong cellphone, sa inyong gadget.
In Exodus, ganito pinainom ng Panginoon ang mga Israelita. In Exodus 17:6, Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock. Sabi niya kay Moses, that thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, and the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Hallelujah! Moses, uhaw na ba ang mga anak ko? Hatawin mo lang ng isang beses yung rock at lalabas ang tubig. And imagine mga kapatid, nakapag-produce ng 1,200 na fire truck ang Lord sa isang araw para lang mapainom ang mga Israelita. Yun ay isang beses pa lang, pero 3 beses dapat uminom para mag-produce ng 8 ounce. Hallelujah! At hindi nagkulang ang tapat na Diyos para painumin, hallelujah, ang 2.4 million. Dahil ang aking Diyos ay tapat na Diyos. Hallelujah! Nararamdaman ko na po kung paano i-bless ng Panginoon ng bawat isang na tahanan na nakikinig ngayon at ang bawat isang iglesia na hindi magkukulang ang Diyos. Hallelujah! Sa bawat isa sa inyo. Pero may isang sikreto ang Biblia na napansin ni Pablo. In the book of 1 Corinthians 10:4, tignan niyong mabuti. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them. And the rock was Jesus. Napansin niyo yung sinabi ni Pablo? The rock that followed them. Hindi napansin ng 2.4 million na mga Israelita. Nasa unahan nila, nandun yung pillar of clouds. Hindi nila napansin na habang naglalakad sila ng morning hanggang afternoon, at kada na uuhaw sila may tubig na kahit disyerto, nagkakaroon sila ng tubig. Hindi nila napansin. Nasa unahan, pillar of cloud, yun lang ang nakikita. Pero sa likuran nila kapatid at kaibigan, mga giliw kong taga-subaybay, hallelujah, sa likuran nila, there's a rock that followed them. May malaking bato pala na naglalakad, sumusunod sa kanila na hindi nila napapansin. Pero ang napansin ko sa mensaheng ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa unahan may Diyos, may cloud, may Diyos, pati sa likuran may Diyos. Hallelujah! Ganon ka-faithful lang Panginoon sa bawat anak niya. Sukorobahan na yalaramahan na sukorobahan. Ganon ka-faithful lang Panginoon. Mapaunahan, mapataas, mapalikuran. Hallelujah! Nakasubaybay, nakatingin, nakayakap ang presensya ng Diyos sa bawat isa. No wonder mga kapatid, sa ganitong klase ng pangangaral, hallelujah, Crusade Online, meron po dyan sa bahay na pupuspos na ng Holy Ghost. Meron po sa kanilang mga tahanan na pupuspos na, sa kwarto na pupuspos na, sa kanilang mga tinitirhan na pupuspos na, sa kanilang mga sasakyan na pupuspos na. Bakit? Kasi ramdam nila sa unahan nila may Diyos, sa taas nila may Diyos, doon po sa likuran nila may Diyos, o pati sa ilalim may Diyos pa rin. Wow, kumpleto mga kapatid. Ang tubig, hallelujah, ang Diyos na nagbibigay ng tubig sa mga anak ng Diyos. Sa John chapter 4 verse 13, Jesus answered and said unto her, doon sa isang babae, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Yung literal na tubig, mauuhaw uli. Ang sabi ng Panginoong Hesus in verse 14, John 4:14, but whosoever, sabi ni Jesus, drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him well of water, springing up in everlasting life. Woo! Hallelujah! God, I feel the presence of the Lord. May tubig ng buhay na nag-i-spring up, hallelujah, patungo sa buhay na walang hanggan, at ito'y nanggagaling sa iyo. Ang Holy Ghost! Hallelujah! Na nararamdaman ko na mga kapatid, at alam ko nararamdaman mo na rin na may Holy Ghost na tumatapik na sa iyo.
Kung backslider ka, nagsasabi, anak, ako yung tubig ng buhay na ininim mo noon na hindi ka na nauhaw. Kaya tinatapik kita, backslider, sabi ng Panginoon, dahil hindi ka impyerno, kundi pang langit ka. Tinatapik kita dahil mula sa akin, ibibigay ko sa iyo ang Holy Ghost uli to revive you, to restore you. Hallelujah. Para makasama kita hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. But whosoever drinketh of that water, the water that I shall give him, the Holy Ghost, shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ganun pinainom ng Panginoon ang 2.4 million na may bato pala na napakalaki na sumusunod sa kanila. And that rock was the Lord Jesus Christ. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, sa kalagitnaan ng mainit na lugar, hindi nauhaw ang mga Israelita, tatapwat, ang Diyos ay tapat. Yun lang yun. Tapat siya na magbibigay ng tubig, ng Holy Ghost sa bawat isa, mga kapatid. Malapit na rin ako matapos. Iyan naman. Okay? Sabi po ng the EPA blog, ang tao po humihinga. Average 17,280 or 23,040 na hinga a day. 17,000, between 17,000 to 23,000 ang hinga ng tao a day. Ikaw na nakikinig, ikaw na nag-view, average na lang ang i-compute natin. Humihinga ka ng 20,000 hininga a day. Average po yun. Okay, paano ba yung paghinga? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan po yung paghinga a day. Hindi ba tapat ang Diyos at napakabuti niya? Bakit? Kaya ka nga nakakanood ngayon eh. Kaya ka nakapagbukas ng FB mo ngayon eh. Eh dahil kaninang umaga nung nagising ka, hindi tinakpan ng Diyos yung butas ng iyong ilong at maghapon kang binigyan ng kanyang hininga. Oh my God. At mula kaninang umaga, bilangin mo 24 hours hanggang bukas, hihinga ka ng 20,000 na hinga. Ganon kabuti, katapat ang Diyos sa iyo, kaya nakakapakinig ka ngayon ng evangelist ministry. Okay. Tingnan natin mga kapatid, ang isang tao na humihinga ng 20,000, hallelujah, sa loob ng 7 araw, humihinga siya ng 140,000 na hininga. Hallelujah, for 7 days. Okay. At sa isang buwan, humihinga ka ng 560,000 na hinga. Di po ba pagka ikaw na hospital, dinala ka sa isang hospital, pag nilagyan ka ng oxygen dahil hindi ka makahinga, may bayad agad. Parang taxi ang metro. Eh, kaibigan kami, dinala po sa isang malaking hospital dito sa Pasig. Nakaka-4 na araw pa lang, almost 500,000 na ang bill. At isa, doon mga kapatid, nung nasa ICU siya, is because of that oxygen. At nung naitransfer na doon sa room, oxygen pa rin. Sa oxygen pa lang mga kapatid, 100,000 na ang nagastos nila for 5 days. Ang bait ng Diyos! Oh! Hallelujah! Hindi ka sinisingil ng Lord. So, a month, humihinga ka ng 560,000. Sa loob ng isang taon, humihinga ka ng 6,720,000 na hinga sa isang taon. Okay? At ako ay 55 years old na. Kung huminga ako sa loob ng isang taon, ulitin ko, makinig ka. Kung huminga na ako sa loob ng isang taon ng 6,720,000 na hininga, and in my age, itatimes ko sa 55, my God, kung maniningil ang Diyos, mga kapatid, laki na ng utang ko. Huminga na po ko. At my age, 55 years old,
huminga na po ako ng 369,600,000 na hinga. Ulitin ko, huminga na po ako mula nung day 1 na ako'y nagkaroon ng buhay hanggang sa oras na ito, 55 years old na ako noong January, huminga na po ako ng 369,600,000 na hinga. Oh my God. At kung maniningil ang Diyos sa akin, sabihin natin 5 centavos na lang, at huminga na ako ng 369,600,000 na hinga, pag siningil ako ng Panginoon, 5 centavos kada hinga. Ulitin ko, nabibigyan mo ba ng diin, kapatid, sa iyong buhay? Na bawat hinga mo, 5, 10, 15, i-times mo sa edad mo. Ang laki ng utang mo sa Diyos. Ako, may utang na po ako kung maniningil ang Lord. May utang na ako na 18,480,000 pesos. 18,480,000 pesos na po ang utang ko sa Panginoon. Kung sisingilin ako ng Diyos sa hininga na pinapahiram niya. Pero hindi niya po ginagawa eh. Hindi niya ako sinisingil. Kasi may purpose pa siya sa akin. Kung wala na po akong purpose dito sa lupa, kung wala na po akong magagawa dito sa lupa, kung tapos na yung mission ko sa lupa, baka wala na akong hininga o buhay. Baka hindi na ako nakakapag-crusade online. Sana mabigyan mo rin ng pansin ngayon ang buhay mo, kapatid. Wala ka ngayon sa recovery room. Wala ka ngayon sa ICU. Wala ka ngayon sa hospital. Wala ka ngayong oxygen na binabayaran. Kundi malaya ka na nakakasinghot ng masarap na hangin na oxygen na mula sa ating Panginoon at hindi siya naniningil sa iyo, kapatid at kaibigan. Ay siya lang ang gusto niya mangyari na habang may buhay ka, habang ikaw ay humihinga, maglingkod ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Magbigay ka ng kaluguran, kapurihan sa Panginoon. Huwag kang maging pasaway sa Panginoon. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang maging pabigat sa iyong pastor, kapatid at kaibigan. Hallelujah, dahil meron ka pang purpose, kaya ikaw ay binubuhay at binibigyan pa ng hininga ng ating Panginoon. Whew! In Genesis 2:7, and the Lord God formed man out of the dust of the ground, and breathed unto his nostril the breath of life, and man became a living soul. Yun ang purpose ng Diyos, kaya may buhay ka, para maging buhay na kaluluwa ka. Hallelujah, buhay na kaluluwa na ang gusto niya na ma-maximize mo ang buhay mo, ang hininga mo. Hallelujah. Marami pong tao ngayon, nasa huli yung pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi kung kailan isang pirma na lang ng bulati ang buhay nila at tsaka lang nila ibibigay sa Diyos ang buhay nila. Mga kapatid, may 28 season na nakalagay sa Book of Ecclesiastes chapter 3. Lahat yun season na yun, a time to born, a time to die, may good and bad. Lahat 28 season, binigay sa atin yung napakagandang oras ng Panginoon. Hallelujah! Pagkatapos, babaliwalain mo lang siya. But this moment in time, sa online crusade na ito, sa evangelist ministry, He makes all things beautiful. Hallelujah! In His time. And this is the time to change. This is the time of salvation. This is a time of healing. This is the time of recovery. This is a time of restoration. And this is the time of salvation. Not tomorrow, hindi next year. Tonight, today is the day of salvation. At para maligtas ka, simple lang. Magsisi ka, kapatid at kaibigan, at pwede kang magsisi ngayon sa inyong tahanan. Hindi ka na dapat pumunta pa doon sa isang malaking simbahan, lumuhod ka doon sa gate papunta sa altar para lang humingi ng sisi. Hindi,
para mapatawad ka ng Panginoon kahit nasa bahay ka, pwede kang magsisi. And after magsisi ka, pumunta ka sa malapit mong pastor. Pastor na nakikinig ngayon, saan ka man naroon? Hallelujah. May lalapit at lalapit sa'yo. At sasabihin nila, Pastor, kinakailangan mabautismuhan mo na ako para mapatawad ang aking kasalanan. Lumapit ka, kaibigan, sa malapit na pastor sa'yo, sa malapit na church ng United Pentecostal sa'yo. Hallelujah. Na nagbabautismo sa tubig, hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, kundi nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo, nandun ang tinatawag po, hallelujah, na kabayaran o tinatawag na pagbura ng ating mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nandoon yung pag-alis ng Diyos sa ating mga kasalanan. And except a man be born of water and of Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya ang sabi sa Acts 2:38, hallelujah, repent and be baptized, each and every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sarap ng buhay pag humihinga. Huwag na huwag mong pabayaan ang sarili mo na lumapit sa Diyos pag mamamatay ka na. Kailangan ngayon palang malakas ka. Magsisi ka na, mabautismuhan sa tubig. Makaka-receive ka ng Holy Ghost para palakasin ang spiritual na buhay mo at mamuhay ka na ng may kabanalan. 18,480,000 sana ang utang ko kung naningil ang Lord. Pero tapat ang Diyos sa akin. Hallelujah. Hindi niya pa kinukuha ang aking buhay dahil may layunin pa ang Diyos sa akin. At kung may layunin ng Diyos sa aking buhay, ganun din sa iyo, kaibigan na nanonood, may layunin pa, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Datapwat, tapat ang Diyos. Amen. Hallelujah. Pero paano ba, mga kapatid, nagbigay ng hininga ang Panginoon sa 2.4? Mga kapatid, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Walang iba na makapagbibigay lang nito na huminga sa butas ng ilong mo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. And last, mga kapatid, clothing. Pananamit po natin. Hallelujah. May isa pong vlog na ang sabi po niya, the average lifespan of garment was 4 to 5 years. 4 to 5 years. Ito pong suit kong to, lagay ko sa baol, di ko na gamitin siya. Maglalast po ito for about 4 to 5 years lang. Di po ba, habang lumalaki ka, hindi ito yung suot mo nung bata ka? Habang lumalaki ka, nag-iiba yung suot mo dahil lumalaki ka. Okay. So naglalast ang average po ng span ng damit, clothing ng tao for 4 to 5 years. Mga kapatid, namangha ako sa katapatan ng Diyos sa 2.4 million na mga Israelita. Dahil ang sabi ng Bible sa King James Version, thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell this 40 years. Thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell this 40 years. Evangelist, pababawin mo nga sa ibang version. Sa ESV version, ito ang sinabi ng Bible. Deuteronomy 8:4 uli. Your clothing did not wear out on you, and your foot did not swell this 40 years. Pababawin mo pa. Evangelist, sa Darby Bible, Deuteronomy 8:4, thy clothing grew not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Pwede mo bang Tagalogin, Evangelist? Yes. Sabi sa Deuteronomy 8:4,
ang iyong suot, oh my God, ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Time, mga pastors, para sa Bible commentary. Nabasa ko yung isang generation na bata. For 40 years, hindi siya mananatiling bata. For 40 years, tatanda din siya. 40 years. Hallelujah. Tatanda siya ng 40 years. At kung ang edad niya 1-year-old, 40 years. Kung ang edad niya 2, magiging 41 years. So ibig sabihin, for 40 years, ito yung talata sa Biblia. Ang iyong suot ay hindi na luma sa'yo? Oh my God, paano nangyari? What a miraculous statement from the Bible. Ang suot hindi na luma. At ito pa, pati ang iyong paa, hindi na maga dahil hindi nasira ang iyong sapatos. Ibig sabihin, nung 1-year-old ka na ganyan kalaki ang sapatos mo. At habang tumatanda ka, ibig bagang sabihin, sumusunod yung paglaki ng sapatos mo. Kaya, for 40 years, hindi namaga. Oh, hallelujah. Ang iyong paa. My God. Really, the faithful God, by a miracle, preserved their clothes from wearing out, hindi na luma, and their foot did not swell, hindi na maga. Ganon yung mirakulo ng Panginoon. Ganon yung katapatan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sa gitna ng ilang. Day 1 pa lang, sumama na sa kanila ang Diyos. Pati sa last days nila, hallelujah, sumama pa rin sa kanila ang Panginoon at hindi na luma ang kanilang damit, hindi na luma ang kanilang sapatos. Ganon magmahal ang Diyos, ganon katapat ang Diyos. At kung paanong naging tapat ang Diyos sa 2.4 million, ganon din katapat ang Diyos sa bawat churches, sa bawat family, hallelujah, sa bawat children ngayon na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Prove Him, hallelujah. Subukan niyo siya, makipagmakatwiranan kayo sa Kanya dahil may mga talatang ganito na hindi siya nagpabaya sa damit, hindi nagpabaya sa sapatos. Hallelujah. At ang sabi mga kapatid sa Matthew 6:25, therefore I say unto you, take no thought for your life. Hallelujah. Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Sa mga nanonood sa Tagalog, ang sabi po ng Biblia, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa hallelujah, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit na ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila, hallelujah, nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nagsisitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? 5 basic need. 5 basic need, mga kapatid. Hallelujah. At hindi nagkulang ang tapat na Diyos sa kanila. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang mapa na kung saan nandirito po sa kursor ng aking pong laptop na nakikita po ninyo ang Egypt. At dito naman po sa gawing east ng Egypt, mga kapatid, ay ang lupang pangako. Alam mo ba, kapatid at kaibigan, na supposed to be, dapat, ang mga anak ng Diyos, the 2.4 million from Egypt,
maglalakad lang sana, supposed to be, sila ng 11 days journey. 11 days lang sana o dapat ang nilakad po nila. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nagmurmur sila, nagreklamo, despite na pinakita na ng Diyos yung pagkain, yung pag-shelter, yung pag-inom mga kapatid, yung clothing nila, hallelujah, nagmurmur pa rin. And that is why from 11 days journey dapat, naging 40 years of journey. Napakatagal. And you know what? Tignan mong mabuti ang PowerPoint. Yung mga silent generation nung time na yon, yung mga baby boomer nung time na yon, yung mga Gen X nung time na yon, yung mga millennial o Gen Y, Generation Y nung time na yan, at yung mga Gen Z o iGen o Centennial ng time na yan, sa katigasan ng ulo, hindi nakapasok sa lupang pangako. Sino lang ang nakapasok? Si Joshua at si Caleb, at ang lahat ng ipinanganak na sa ilang 19 years old pababa, sila po ang nakapasok sa ilang. Meron pong twist, no, sa panahon natin ngayon, dahil ang 19 years old pababa, sila yung pinagbabawalan ng kaaway ng mga manunukso na makapasok sa iglesia. Pero nung time na yan nila Moses, hallelujah, even Moses hindi nakapasok. Pero si Joshua, si Caleb, at ang mga 19 years old pababa ang age, sila lang ang nakapasok sa lupang pangako. And mind you, brothers and sisters in Christ, hallelujah, sa panahon po natin ngayon, may manunukso po talaga. Kasi kanina sa binasa natin, may tempter, may mga temptation na mangyayari sa atin. At alam nyo ba mga kapatid, walang exempted sa manunukso. Lahat tayo, punteriya niya sa kapanahunan natin ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, basagin ko ang trip ng manunukso dahil meron tayong faithful God. Meron po tayong tapat na Diyos mga kapatid. Hallelujah. He is faithful. Hallelujah. He is faithful. He is faithful in our needs. He is faithful in our lives. He is faithful in our body, soul, and spirit. He is faithful in our works. He is faithful in our problem. He is faithful in our home. He is faithful in our husbands and wives. He is faithful in our children. He is faithful in our ministry. He is faithful in our pastor. He is faithful in our church. He is faithful in our finances. He is faithful to us to promote, hallelujah, in our jobs and in our works. He is faithful in our gifts and talent. He is faithful. Kahit anong gawin, mga kapatid, ng manunukso, hindi niya mahadlangan ang faithfulness ng ating Panginoon. Hindi mo siya matatawaran ang ating Diyos. Hindi mo siya matatawaran. Hindi mo siya mapipigilan. Hindi mo kayang siyang higitan. Hindi mo siya kayang pantayan. Hindi mo siya dapat baliwalain. Hindi mo siya kayang iwanan. Hindi mo maarok ang kanyang katapatan. Wala akong ibang alam na Diyos, hallelujah, na nabuhay sa mundong ito, mga kapatid, na talagang totoo ang katapatan. Hanggang sa bundok ng Kalbaryo, hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya ang kanyang katapatan. Sana kapatid at kaibigan, dahil sa kasalanang minana mo kay Eva at Adan, ikaw dapat, hallelujah, ang ipapako sa krus. Pero hindi. Inako niya ang kasalanan. Si Jesus na walang kasalanan, siya yung naging kasalanan. Hallelujah. At imbis na ikaw ang mapako sa krus dahil sa kasalanan, siya yung nagpapako sa kasalanan. Inako niya, hallelujah, ang kasalanan. Siya dapat, ikaw pala dapat na magkaroon ng karamdaman. Pero 39 stripes, latay sa likod, hallelujah, ibinigay sa Panginoong Jesucristo para mapagaling ka lang sa iyong karamdaman. 39 stripe, mga kapatid. Sana may sakit, may karamdaman ka, pinakamatitinding sakit na sa iyo, pero hindi, may Diyos na tapat na nagpapagaling po, hallelujah, ng bawat karamdaman. Sana mga kapatid, ikaw yung mapupunta sa impyerno, pero hindi, hallelujah, nung si Jesus, hallelujah, nandun, nakabayubay sa krus, namatay, mga kapatid, siya mismo yung bumaba sa impyerno
impyerno para wag ka lang maimpyerno. Inako niya lahat, mga kapatid. Ganun siya katapat. Nung ipinangako niya na may buhay ka na walang hanggan, tapat siya na sinabi niya yon. Nung sinabi niya na pagagalingin ka sa iyong karamdaman, tapat siya na magpapagaling sa iyo. Nung sinabi niya ire-restore niya ang buhay mo, ire-restore talaga niya dahil tapat siya. Hallelujah! Ano pa ang sabihin mo? Ano man ang problema mo, tapat siya. Natutugon po sa bawat isa sa inyo. Ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Hindi biro-biro ang 2.4. Para ipakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya, sino lang tayo nakakaunti para hindi bigyan pansin ng tapat na Diyos? Kapatid at kaibigan, i-share mo to. Tapat pa rin ang Diyos kahit may krisis ngayon. Tapat pa rin ang Diyos kahit may pandemya ngayon. Tapat pa rin ang Diyos kahit ilabas ng gobyerno ang anumang klase ng variant ngayon. Tapat pa rin ang Diyos, hallelujah, sa trabaho mo. Tapat pa rin ang Diyos, hallelujah, sa pangangailangan mo. Tapat pa rin ang Diyos, hallelujah, sa anumang klase ng pagsubok sa buhay mo. May manunukso, pero napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Hihingi siya ng pahintulot para tuksuin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magkakaroon ng pagtukso na hindi mo kakayanin. Dahil tapat siya na tumawag sa iyo. Ilapat mo ngayon ang iyong kamay muli. Ako'y mag-challenge sa iyo. Hallelujah. O Diyos na mahabagin sa lahat, Panginoong Jesucristo, narito ang aking mga kapatid ngayon